Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay ito mga kababayan, mga ka-analyze. Pag-usapan ho natin itong si BP Inday Sara Duterte. Ako hanggat maaari ayoko nang itapik ito eh. Ha? Nakakaumay na ito eh. Itapik mo ba naman ito mula 2022 hanggang ano ng taon ngayon, 2025 na? Hindi ko ba naman maumay rito? Pero mga kababayan, viral trending ho, ha? Si BP Inday Sara Duterte ngayon sa social media, especially sa mainstream media na kung saan ay napaghihinalaan ho, ha? Na ito hong si BP Inday Sara Duterte ay protektor ho ng Pogo at mga drug lords. Nako. Ha? At napapabalita ho na itong si BP Inday Sara Duterte ay panay bisita ho sa BJMP. Ha? At parang may dinadalaw ho doon at parang may binabantayan. Ha? Parang may pinoproteksyonan. Painggan muna ho natin mga kababayan, mga kanalis. Dito ho nagsimula ito eh. Nung mga nakarang araw ho kasi, ito hong si Pebbles sa Kunanan, at kilalang Pebbles Talakera din, may ginawa ho yung video ito ng mga nakaraan pa. Actually, ano ito parang hindi yata napapansin. Ano? Pero ngayon nagtatahi-tahi na ho. Ha? Dahil ho sa mga binabalita ngayon sa mainstream media, nagtatahi ho sa mga ginawang nilabas yung expose ni Pebbles Talakera sa kanyang platform, sa kanyang channel. Pakinggan ho natin mga kababayan, ito hong si Pebbles Talakera na kung saan dito ho natin masisimulan paano maintindihan ang istorya ni BP Inday Sara Duterte at nito ni Ramil Madriaga na ito yung dinadalaw daw ni BP Inday Sara Duterte sa BJMP. At bakit dinadalaw? Ano bang istorya? Pakinggan ho natin mga kababayan. Kayong batiin ngayong gabi habang pinapanood nyo po ang aking AI charot. Ayan, dapat kagabi pa ako nag-content. Kaso naalala ko si nanay kasi birthday niya, naiyak ako. Nakita niya sa story ko. Naiyak ako. Ayun, makananay kasi ako talaga. Sa kalab ko ang mga magulang. Kaya galit na galit ako dyan kay Eduardo, yung binastarda niya yung magnanay niya. Eto na, wag muna tayo sa operator. Kasi may pinost ako na kagabi bago ako matulog na, di ba si Sara, napupunta sa BJMP, binukin ko yan. Nagpunta siya ng BJMP isang beses, alas 11 ng gabi. Tapos may isa pang beses pala siyang napunta bago yung alas 11 ng gabi. Ang BJMP po ay yung BJMP Camp Bagong Diwa. Kulungan po siya. At ang mga nakakulong doon, yung mga high-profile criminals. Nandun din po si Tebes. Nandun din si Ka Angel ng Iglesia ni Cristo. At Sara, alam ko kung bakit pa dumadalaw doon. Nandun din yung kakilala mo, yung kuya-kuyahan mo na dati ng tao ng tatay mo, ibinigay sa'yo, inalagaan ka, naging BPSG mo, alam lahat ang tungkol sa buhay mo since mayor ka. Ito ho yung tinutukoy ni Pebbles Talakera. Ito ho yung nakakulong sa BJMP na napapabalita na i-issue kay BP Inday Sara Duterte na nagngangalang Ramil Madriaga. Lumalabas, kasi may ganun, di ba? Yung halimbawa, matagal nyo ng tauhan ng tatay at nanay mo. Tapos lumalaki yung mga anak mo. Loyal sa'yo yung tauhan mo, ipapamana mo na ngayon sa anak mo. Maglingkod ka naman sa anak namin, tapos ka na sa amin. So, ibig sabihin, lumalabas, halos kapamilya na nila ito. Kumbaga, sa sobrang tagal nagtatrabaho nito doon kay Digong, nasundan niya si BP Inday Sara Duterte magmula bata. So, meaning to say, maraming alam ho ito sa pamilya Duterte.
Ha? Tuloy natin. Pa. Tapos, yung taong yun, kaibigan ko. Kaya nung linabas ko na dumadalaw din ako sa BJMP, pinakita ko, di ba, yung ID ko, tapos yung tatak ko, isang tao lang ang dinadalaw natin. So, anong dahilan na sa loob ng 3 taon, hindi mo dinalaw si RM, tapos ngayon, dumadalaw ka? Alam ko naman kung Nako? Oh. Hindi, initial lang ho ang binabanggit dito ni Pebbles Talakera. RM. Yun na nga yung Ramil Madriaga. Nakaibigan din pala niya. At magmula daw nung nahuli, itong Ramil Madriaga, hindi na raw dinadalaw ni BP Inday Sara Duterte. Bakit daw ngayon? Dinadalaw. Bakit daw ngayong mga panahon na ito? Na kung saan si BP Inday Sara Duterte ay marami hong nakakabit ho sa kanyang issue kaso. Marami hong nakakabit sa kanya Especially ang impeachment. Yung sa DepEd, sa OBP. Marami pa Bakit ngayon kasagsagan na ito? Pagtatahi-tahiin ho natin dito mga kababayan, mga ka-analyze, papaliwanag ho natin. Tuloy natin. bakit. At alam mo rin kung bakit ayoko sa'yo. Kasi alam ko yung katotohanan. Alam ko yung confidential fund. Alam ko yung pagiging attitude mo, pagiging maldita mo, at pagiging sinungaling mo. Alam ko lahat. Lahat. Kaya ayoko sa'yo. Hindi lang kasi alam ng mga tao. Yung So, ibig sabihin mga kababayan, according kay Pebbles Cunanan or kilalang Pebbles Talakera, dumadalaw din daw siya sa BJMP. Sa bagong diwa, dito kay RM. Initial lang ang binabanggit niya, pero ito na nga ho yung Ramil Madriaga. Dumadalaw din siya. So, meaning to say, may mga ikinokwento. Itong si Ramil Madriaga kay Pebbles, about dito sa pagkatao, ugali, asal ho ni BP Inday Sara Duterte. Siguro nainis na yung Ramil Madriaga, hindi man lang siya dinadalaw ng pamilya Duterte, pati na ito ni BP Inday Sara Duterte. Nabwisit, nainis, pinabayaan na siya, nag-i-expose ngayon. Tuloy natin. totoong eksena mo. Pero yung kuya-kuyahan mo, na kaibigan ko, kinuwento niya sa akin lahat. Alam ko ang nagkwento mga nga. katarantaduhang ginagawa niyo. Mm. Kaya consistent ako na ayoko sa inyo. Pinagsisisihan ko na sinuportahan ko ang si Duterte. Pero ikaw hindi kita sinuportahan. Kilala na kita. Diyos ko. Excuse me po. Dumadalaw ka sa BJMP dahil chinecheck mo na baka may gumamit dun sa kuya-kuyahan mo. Na baka mamaya wala na dun, di ba? Dahil yun yung nakakaalam ng lahat ng totoo. Kung ano. Kaya naman pala niya dinadalaw. Sa loob ng 3 taon, hindi niya dinadalaw doon. Pero ngayon, kasagsagan ng maraming issue sa kanya, dinadalaw niya na. Kasi, hawak ng gobyerno ngayon niya, nakakulong sa BJMP. Baka kung anong isiwalat. Kasi maraming alam itong Ramil Madriaga kay BP Inday Sara Duterte. Kaya ginagamot niya yung feelings. Ginagamot niya ho yung sama ng loob. Kasi ilang taon nga naman daw hindi dinalo. Parang ginamit lang siya ng pamilya Duterte. Tuloy natin. Confidential Fund, Intelligence Fund, ang Mary Grace Piaros, ang pagnanakaw nyo, ang pagpapapatay nyo, lahat-lahat. Nako. At doon siya nakakulong pero hindi siya pwedeng patayin doon. Pag nasa BJMP ka, hindi ka pwedeng patayin. At pag pinatay si RM, ikaw ang mananagot. Pumunta ka doon, ito po ang eksena niya ha, pumunta siya doon, kinausap niya yung warden. Ang sabi niya is, magpapaproject siya
Dahil daw mga PDL nga, nakakulong nga naman, inaantok na ako. Nakakulong na nga naman, ibigay daw yung mga pangalan ng mga anak. At siya raw ang tutulong sa pagpapaaral. Sinabi niya yun, hindi sa harap ng lahat Sinabi niya yun sa warden. So etong warden, pinatawag isa-isa yung mga nakakulong dun sa Annex 2. Kung saan nakakulong yung kuya-kuyahan niyang yon na tumulong sa kanya ng eleksyon na kaibigan ko. Kinuha niya yung mga pangalan ng mga anak. Tapos pangalan ng asawa saan nakatira. Malakas ang pang-amoy nung kaibigan ko na kay Sarah yun. Hindi siya nagbigay ng pangalan. Hindi niya binigay ang pangalan ng mga anak niya at ng asawa niya at kung saan nakatira. Kasi alam ng asawa ko ng kaibigan ko yung gagawin ni Sarah. Pakikidnap niya yung mga bata, papapatay niya para hindi magsalita si Caramil. Ayan, sinabi ko na Caramil, si RM, na Madulas pa. tungkol sa kanya. Chinecheck niya lang kung nandun pa yung kaibigan ko. Yun ang eksena mo. So, nung nakita mo at pinapunta mo pa si Joyce dapat Eto, dapat kine-question ka dito. Nung hindi ka na pumupunta, may pinapapunta kang babae. Si Joyce dapat na naging USEC ng TMS. May posisyon ba siya sa opisina mo? Hoy Joyce, dapat makinig ka. So ayan ho mga kababayan, maliwanag ho dito sa ginawang salaysay video ho ni Pebbles. Kunanan at kilalang Pebbles sa Lakera. Etong si BP Inday Sara Duterte, dumadalaw ho dyan sa BJMP sa Bagong Diwa para madalaw ho itong kuya at matagal na nilang tauhan ng pamilya Duterte na marami hong alam sa kanila, especially sa kanya, itong si RM, Ramil Madriaga. At parang gusto na yata gawan ng hindi maganda dahil hawak na ho ng gobyerno at nararamdaman siguro ni BP Inday Sara Duterte at marami na hong sinabi ito. Meron na sigurong nagsabi sa kanya na may mga ginawa ng salaysay ito o rapidabit. So ito na nga mga kababayan. Matapos ho yung ginawang video ni Pebbles de la Lakera, umandar ho ang araw. Dito muna tayo. Sino ba itong si RM or Ramil Madriaga? Bakit ba nahuli ito? Bakit ba nakakulong ito? Ano ba kaso nito? Kailan ba nahuli ito? Pakinggan muna natin itong balitang ito, mga kababayan. Matapos ang isang taong pagtatago, natuntun na rin sa wakas ng PNP Anti-Kidnapping Group ang 5 sospek sa pagdukot sa magpinsang Filipino-Chinese sa Tondo noong June 3, 2022. Kabilang sa mga naaresto ang mastermind na sina Ramil Madriaga at Jaime Patano. Dati raw close in security na magpinsang negosyante ang mga sospek. Plinano raw ni Madriaga na dukutin ang magpinsan at ipatubos sa halagang 100 milyong piso. Matapos ang isang taong pagtatago, natuntun na rin sa wakas ng PNP Nangyaring kidnapping noong 2022 tapos after 1 year, nahuli. Ibig sabihin sa administrasyong Marcos na ho na-aresto ito. Tapos ayan, nakakulong na. Tapos hindi na ho dinadalaw ng pamilya Duterte. Isipin nyo mga kababayan, analyze nyo ito Matagal na silang tauhan ni Digong. Bata pa lang si BP Inday Sara Duterte, tauhan na nila itong Ramil Madriaga. Tapos, hanggang sa nagdalaga na si BP Inday Sara Duterte, naging politiko na, lumipat na ho itong Ramil Madriaga kay BP Inday Sara Duterte. So, ang tagal na nilang tauhan nito. Tapos nahuli. Nahuli ng mga otoridad, may kasong kidnapping ng 2022. Pero matagal lang tauhan nila Digong. Doon pa lang ma-analyze mo na, di ba? At may kinidnap daw mga Chinese. National. Ngayon, mga kababayan, ngayong linggo na ito,
eto na, ang pinakakinakatakutan ho ni BP Inday Sara Duterte. Ha? Bakit? Pakinggan nyo ho ito mga kababayan. Lately kasi may mga Ulitin natin. Isang nagpakilalang bagman ikinanta na suportado ng Pogo at drug lords si VP Sara. Ang kontrobersyal na mga magnetic lifter na ginamit sa pagsmuggle ng shabu na nagkakahalaga ng bilyones, itinuro sa mister ng pangalawang Pangulo. Narito ang ating exclusive political update. Teka muna. Ito yung ito yung napapabalita na dating Senador Antonio Trillanes na damay itong si Manscarpio, asawa ho ni BP Inday Sara Duterte. Tuloy natin. Hawak ngayon ng Abante at Billionaire News Channel ang kopya ng 5 pahinang notaryadong sinumpaang salaysay ng isang Ramil Lagunoy Madriaga. Matapos kong matunto ng abogado ni Madriaga na una lang binanggit na naging abogado rin siya ni Kerwin Espinosa. Sa eksklusibong panayam, sinabi ni Attorney Raymond Palad na nag-reach out sa kanya si Madriaga matapos makaramdam ng pangamba kasunod ng ilang beses na umanong pagbisita sa kanya ng mga taong konektado kay Vice President Sara Duterte. lately kasi may mga dumadalaw sa kanya doon na sinasabi niya na tao or identified kay BP Sara. And nagwo-worry din siya doon sa safety niya ron sa loob, kaya talagang minsan gagawa ng paraan niya na matawagan kami para lang magkaroon ng urgent visit sa kanya para masabi niya yung nalalaman niya. Nakakulong sa BGMP facility si Madriaga matapos siyang madiin sa 3 counts ng kidnapping na kanya daw ngayong pinababasura sa korte. Sa kanyang sworn affidavit, 2016 siya pinakilala sa pamilya Duterte at nang manalong Pangulo si Nooy Mayor Digong Duterte, nagbibigay siya ng intel sa Pangulo kaugnay ng Oplan Double Barrel. Dati na raw siyang nagtrabaho bilang intel officer sa Finance Department, National Security Council, ISAF at sa PSG. 2018 nang direkta siyang nagtrabaho kay Mayor Sara para magbigay ng intel reports para sa dapat ay presidential campaign ng Mayora mula 2021 hanggang 2022. Batayan niya sa utos ni Nooy Davao City Mayor Sara Duterte bilang national convener, itinatag niya ang Inday Sara Duterte is my president at ang pondo na ginagamit umano nilang pondo noon ay pera mula sa mga pogo operator at drug dealer. Kasama rin sa napondohan ang ibang support group para sa kandidatura ni Mayor Sara. Katunayan niya ang kontrobersyal na magnetic lifter noong 2018. Mister ni Nooy Davao City Mayor Sara ang nag-utos sa kanya para mailabas ito sa kustodiya ng Bureau of Customs sa Manila International Container Port na kalaunan ay natagpuan sa Cavite na wala ng laman. Nako. Sa kwento niya sa akin talaga lang, wala naman daw talagang alam yung tagubat, naging biktima lang. Siya dapat ang maglalabas noon dahil labas-pasok na daw siya sa custom. Pero dahil hot item, hindi niya nilabas at may report na lang niya doon sa nagutos sa kanya na hot item, sir, may nakamata na dyan. So, dinaan na lang sa... Ang term niya is pinera na lang, kaya nilabas yung magnetic lifter. Nang manalo si Sara bilang Vice President, inatasan daw siyang bumuo ng Vice Presidential Security and Protection Group para sa seguridad at intelligence work ni VP Sara. Siya daw mismo ang nagpakilala at nagrekomenda kay Colonel Dennis Nolasco na isa umano sa mga estudyante niya sa Presidential Security Group. At si Nolasco naman ang kumuha ng serbisyo ni Nooy Colonel Raymond Dante La Chica para pamunuan ang Vice Presidential Security and Protection Group. Naging katrabaho niya umano sila Nolasco at La Chica para mag-transport ng malalaking halaga ng pera sa iba't ibang tao, batay na rin umano sa utos ni VP Sara. Isang duffel bag umano na puno ng pera ang dineliver sa isang comedy bar na pag-aari at binibisita ng mga alumni ng San Sebastian College of Law na nasa Timog Avenue sa Quezon City. Mayroon din umano siyang dineliver na duffel bag na naglalaman din ng 33 hanggang 35 million pesos sa Cabuyao, Laguna na laan para sa isang mayor. Nasa 80 million pesos naman ang idineliver niya sa parking lot ng malaking mall sa Mandaluyong kung saan kaparehong paraan ang ginawa niya sa ombudsman na iiwan ang sasakyan na naglalaman ng pera at iniwan ang susi ng kotse sa ibabaw ng kaliwang unahang gulong. Kalaunan niya ay nakita niya na lang na minamaneho ng asawa ng isang ombudsman prosecutor na kaklase umano ni VP Sara sa law school ang kaparehong sasakyang kanyang iniwan.
Pebrero noong 2020 niya, ang pinakamalaking delivery niya ng pera na umabot ng 1 bilyong piso lulan ng Super Grandia na kanyang kinuha sa parking lot ng fast food chain sa Kamuning, Quezon City. Nako At po. idineliver ang sasakyan sa Katarungan Village sa Muntinlupa City na kinuha ng 2 lalaking nakaabang doon ang dala niyang Grandia. At kalaunan niya ay nakatanggap siya ng tawag mula mismo kay Pangulong Rodrigo Duterte na napunta na sa dapat makatanggap ang nasabing pera. Gusto niyang isubmit to sa Office of the Ombudsman para magkaroon ng investigasyon kasi nasa power naman ng Ombudsman na magpadala ng fact-finding body doon or magpadala ng mga investigador para ma-validate nila yung kwento rito. Sabi ni Attorney Palad na buo ang affidavit batay sa mga sulat kamay mismo ni Madriaga na kanyang isinusulat sa 4 na beses na pagbisita ng abogado sa BJMP facility. Nanotaryohan ito nito lang November 29 matapos mapayagang makapasok sa BJMP facility ang dry seal at ang abogado kung saan pinanumpaan ni Madriaga ang kanyang salaysay. Nabigyan na ng kopya nito ang Office of the Vice President para sa pahayag ni VP Sara na ating i-ere sa oras na magsalita ang pangalawang Pangulo. Bukas din ang Abante at Billionaire News Channel sa iba pang pangalan na nabanggit sa sinumpaang salaysay ni Madriaga. War on drugs pa more. Ha? Galing, no? War on drugs. Pero pa sinasabi si Digong My God, I hate drugs. Oo, no? Isipin nyo, habang may nangyayaring mga ganitong transaksyon, libo-libo ho ang namamatay sa war on drugs na programa ho ni Digong at nagkaroon ho ng extrajudicial killing. At namatay ho ang napakaraming minor de edad. Ha? Habang ginagawa nila ang mga ganitong transaksyon. Kung totoo man ito, ha? Galing, ano? Ha? Grabe ho, mga kababayan, ano? Ha? Actually, nasundan pa ho yan. Yung, ano na yan? Ha? Nasundan pa ho yung report ho na yan. Pakinggan natin ito. Bagong affidavit din. Wala pa mang 1 taon mula nang ma-impeach si VP Sara, isang bagong affidavit ang lumutang. Kaugnay ng umano'y katiwaliang kinasasangkutan ng pangalawang Pangulo, kabilang ang umano'y maanumalyang paggamit sa kanyang confidential funds. Ayon sa sinumpaang salaysay ng isang Ramil Madriaga na nakuha ng Billionaire News Channel, siya umano ang inatasan ng VP na bumuo ng Vice Presidential Security Group noong manalo ito sa 2022 elections. Ayon kay Madriaga, December 2022, nang personal siyang abutan umano ng ilang duffel bags ni Colonel Raymond Lachica, ang miyembro ng VPSG, na una nang nadawit sa investigasyon ng korupsyon sa OVP at DepEd. Ang mga duffel bag na ito naglalaman daw ng 33 to 35 million pesos each. Isa raw ang dineliver sa isang mayor sa Laguna. Isa rin ang dinala sa isang comedy bar sa Quezon City na pagmamay-ari umano ng isang San Sebastian College of Law alumnus. Dito niya raw nakita si VP spokesperson Reynold Munsayak na inutusan daw siyang iwan ang pera sa opisina ng naturang comedy bar. Isang duffel bag din daw ang idineliver sa parking lot ng Office of the Ombudsman. Sa isang pagkakataon din daw, inutusan siyang mag-deliver ng sasakyang naglalaman ng 80 million pesos sa parking lot ng isang mall. Kalaunan, nakita niya umano itong minaneho ng asawa ni Ombudsman Prosecutor Ryan Kilala. Sinisikap pa ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ng mga personalidad. O yan, mga kababayan, mga kanalays, ha? Yan ho, ang pinakabagong latest ho na balita sa mainstream media. Ha? Nako po. Alam na to. Ha? O, may expert na ho kasi yung, yung mga complaint ni BP Inday Sara Duterte about sa impeachment. So, po pwede na ho maghain ng bago. Ha? Matindi ang testigo dito. Tingin ko, ito na kinakatakutan ho ni BP Inday Sara Duterte, itong isyong ito. Ha? At itong taong titistigo ho rito, hindi ho maka-Marcos ito, hindi ho sa admin ito, ha? Sa kanila mismo ito, tauhan nila yan. Oh, baka sabihin niya, gawa-gawa na naman ni Pangulong Bongbong yan. Gawa-gawa na naman ng administrasyon yan.
Ha? Tauhan nyo yan. So, update ho tayo kung anong mangyayari ho rito, mga kababayan. Kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.